sa inyo pong monitoring, magkano na po ba ang presyo ng imported rice, Sir Jason? Yung ating pong monitor, naglalaro siya mula 5.9, 580 hanggang 630. Talagang mataas pa po ang ating imported rice. Nung mga nakaraang isa-dalawang taon, nasa 450, 500. Kaya po yung presyo ko talagang mataas po. Nako, mataas talaga. Pero sir, just for the record, sang-ayon po ba kayo sa pinaplanong hakbang nga ng gobyerno na bawasan yung taripa para mababa yung presyo naman po ng mga imported rice? Kaya nga po gusto natin magpa-clarify kay Secretary Recto dahil tayo po ay nasa mababang taripa na, na pamamalakad mula pa po noong 2021. Ibig sabihin, 4 years na po tayong mababa ang taripa. Pero hindi po bumaba ang presyo ng bigas. In fact, tumaas pa po siya ngayon. Mula 44, 48. Ngayon ay nasa 54 pataas po ang presyo ng bigas sa ating mga partiyan. Opo. At yung 35% pala, mababa na pala yun, sir, no? 35% to flat kasi nung dati, wala pa po yung mga executive orders, nasa 40 to 50%. Tapos, mababa na po yung taripa natin for the past 4 years. Kaya po, sabi nga natin, itong nakarang 4 na taon, wala pong panahon o kahit man lang buwan na bumaba ang presyo ng bigas, pataas pa rin po talaga. Kaya, ang sinasabi natin, bumaba man ng taripa, po nakinataw yung consumer dahil mataas pa rin ang presyo. Ang producer, siyempre, hindi po siya nakikinabang. At sabi nyo nga kanina, pati ang gobyerno, hindi nakikinabang dahil foregone revenues po nawalan siya ng production dahil nga binaba ang taripa. Okay, so it means hindi sa taripa. Ano kaya sa tingin yung dahilan kaya natiling mataas ang presyo ng imported rice? Kahit sabi nyo nga nasa mababang level na pala yung taripa ho natin. Tingin nyo, sir? Opo, ang sinasabi natin, talagang yung panahon ngayon, mataas ang presyo ng pandaigdigang presyo ng bigas. Kaya nga po, kahit anong pilit natin na ibaba, sabi natin, unless isa-subsidize ng gobyerno, talagang mataas po ang presyo ng bigas locally. Kasi nga po, unfortunately, malaki kasi ang porsyento ng ating ini-import. Kaya kung ano man ang pagtaas ng presyo sa global market, nadadamay tayo. At yun po ang nais nating i-clarify kay Secretary Recto dahil laki po yun ang sinasabing dahilan, ibaba ang taripa, bababa presyo, mula pa po kay Secretary Dominguez, Secretary Benchocno, yun po sinasabi sa atin for the past 4 years, pero hindi naman po bumaba ang presyo ng bigas. Ano sa tingin nyo, sir, ang dapat or pwedeng solusyon po dito para mapababa pa ang presyo ng bigas? Tingin nyo, yung specifically yung sa imported? Opo, yung sa ngayon talaga, mapapababa ko siya artificially kung isa-subsidize mo, gaya nga ng sinasabi nila, magbebenta sa kadiwa tayo, no? Magbebenta tayo sa kadiwa ng 29, makakabenta ka kung magsa-subsidize ka ng mahigit 20 pesos kada kilo. Pwede po yun, lahat naman tayo gusto mababang presyo ng bigas. Pero yun nga po, pipilitin natin at talagang gagastos ang gobyerno. Kung ngayon natin naisipan pa dito, ang long term talaga po ay mag-boost yung ating global production para hindi tayo nakadepende sa global market. Kaya kahit tumaas man sa international market yung presyo ng bigas, hindi po tayo masyadong apektado. Ngayon po talagang apektado tayo, konting taas. Tayo rin po ay nagtataas ng presyo sa local market. O yan, nabanggit nyo na nga po yung local production. Kumusta po ba ang lokal na supply at presyuhan din po ba natin sa market? Yung local natin, dahil nga po maganda yung presyo sa farm kit sa nakaraang 3 cropping season, marami po sa ating farmers ang naienganyong magtanim at kahit nga po meron tayong El Nino ngayong itong mga nakaraang buwan, hindi po gano'ng apektado yung stocks natin dahil marami po nagtanim. Kaya nga sabi natin, maganda yung sitwasyon, bakit kailangan baguhin at balik na rin naman ng mga economic managers. Oo nga naman, no? Anyway, nako, yan kasi sa rice tariff, sa mga imported ano po kasi yan rice. Sir, maiba po ako, nagbabadya na ang La Nina.
handa ba ang ating mga sakahan at sektor ng agrikultura in general para po rito? Yung ulan kasi maganda sa ating agrikultura. Ang sana nga lang ay hindi siya maging mga malalakas at yung talagang destructive na mga bagyo. Kung ulan lang po maganda sa ating pananim. Sana nga lang po ay hindi umabot itong ulan niya sa mga malalakas na mga bagyo sa mga darating na linggo at buwan. Oo, well, wag lang sanang babahain. Isa rin yan sa mga talagang mahirap po, no? Syempre kapag nakapagtanim ka na, wala. Sayang lang yung mga itinanim ninyo. Kapag sumobra naman yung tubig na mabubuhos sa isang lugar, in particular sa mga sakahan. Sir, baka may panawagan po ang grupo po ninyo sa ating pamahalaan patungkol po sa mga kasalukuyang nararanasan natin. Nandyan pa nga rin yung mataas na presyo ng bigas at ilang concerns pa ng mga magsasaka. Opo, lahat po tayo gusto talagang bumaba ang presyo ng bigas. Kaya lang po yung ating sanang mga solusyon at mga programa ipapatupad, sana ay hindi maka-apekto sa ibang sektor, lalo na ang sektor ng sakahan, ng ating mga consumers, kasi siya lang ang ating laging dinadahilan para sa consumers yung pagbaba ng taripa, pero hindi nga po siya nagaganap para sa nakaraang 4 na taon. Ang panawagan natin ay tuloy na lang natin yung magandang ginagawa ngayon. Huwag na pong baguhin para sa kapakinabangan po ng ating mga magsasaka at sa ating mga consumers din in the long run. On that note, maraming salamat po, Sir Jason Cainglet, sa inyong oras. Good morning, sir, and thank you.